Ito pala ang masasabi natin ngayon pagdating dito sa rumors tungkol kay Stephen Holt kung bakit hindi pa to naaalis o naalis mula sa Terra Firma. Dahil nga ang balita ito ay mate-trade. Ang problema kasi pinag-aagawan to ngayon itong San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra. Pareho nilang gustong makuha si Stephen Holt. Actually, pati TNT gustong makuha ito si Stephen Holt. Hindi na yan tinatanggi ni Coach Chot Reyes. Ang problema kasi itong Barangay Ginebra kinakailangan ngayon ng isang point guard. Kitang-kita natin yan. Si Scottie Thompson naglalaro na para sa Ginebra pero sinabi mismo ni Coach Tim Cone, anytime yung back injury nito pwedeng bumalik. So kinakailangan nila ng isang point guard na makatutulong dito kay LA Tenorio at Stanley Pringle dahil pareho na itong matanda. Sa San Miguel, ganun din ang problema nila. Itong si Chris Ross matanda na rin at itong si Terence Romeo naman ay injury prone. So iyan talaga ang nagiging problema ngayon itong San Miguel Beer, Barangay Ginebra at Terra Firma. Nag-aagawan sila dito kay Stephen Holt. Kaya naman, hindi matuloy-tuloy yung trade. Nandyan din of course si Wambi Tiongso na pwede rin nilang kunin. Pero mahirap naman kung pakakawalan ng Terra Firma pareho itong si Tiongson at itong si Stephen Holt. Baka mag-react na yung mga fans na hindi maganda dyan at makaapekto na sa SMC. So ang balita natin ngayon, mukhang on hold muna yung pag-trade dito kay Stephen Holt hanggang hindi nare-resolba ng SMC kung sino o kung saan ito mapupunta. Dahil parehong kinakailangan ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra ang serbisyo ng nasabing player. So sa ngayon, iyan ang titignan natin dito kung bakit itong si Stephen Holt ay hindi pa rin naalis sa Terra Firma. Ang isa pang dahilan, maganda nilalaro ngayon ng Terra Firma kahit natalo sila kagabi dito sa Rain or Shine. Nakita naman natin yan, may chance silang pumasok sa playoffs. At kung bigla mo tatanggalin si Stephen Holt, masama ang magiging dating niya sa mga fans dahil bakit mo aalisin yung player na nakatutulong sa'yo na magkaroon ng tsansa na pumasok sa playoffs. Kaya on hold muna ang lahat ng yan. Merong lumalabas na report ngayon sa social media na ito raw Magnolia Chicken Templados ay inoffer itong si Abu Tratter dito sa Magnolia dito sa Meralco Bolts para dito kay Raymond Almasan. So ang inoffer ng Magnolia, Abu Tratter for Almasan, pero ito raw ay tinanggihan ng Meralco. At hindi naman natin masisisi ang Meralco kung bakit sila tumanggi dito sa transaction. Dahil kung pag-uusapan natin yung tangkad, mas malaki itong si Almasan at mas mahaba ito. So nakalalamang talaga dito itong si Raymond kumpara dito kay Abu Tratter. Sa ngayon, ang nakikita rin natin dito kung ang Magnolia talaga, kasi ang lumabas doon sa reports, ang Magnolia hinahanap daw isang big man na merong tira sa labas. Si Raymond Almasan paminsan-minsan tumitira yan ng 3 points. Pero hindi siya kasing prolific o accurate itong si Isaac Go, si Troy Rosario, itong si Mawala Tautuwa. Kaya sa tingin ko hindi fit itong si Raymond Almasan doon sa big man na hinahanap ng Magnolia. Kaya sa tingin ko dapat kung gusto ng Magnolia talaga ay isang big man na mayroong outside scoring, si Isaac Go na lang. Una-una ito si Isaac Go nasa Terra Firma so mas madali nila itong makukuha kumpara kay Almasan na nandun sa rival company. Pangalawa, mas bata itong si Go at nakita natin kung paano ito umiscore noong laban nila kontra San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko mas maganda kung si Isaac Go ang kukunin nitong Magnolia Chicken Templados. Plus mas bata nga ito kaya sa tingin ko magiging maganda ang maging build up nito dahil nakita natin kung paano mag-harness ng mga players itong si Coach Chito Victorero. Kaya sa tingin ko itong Almasan for Tratter hindi na matutuloy yan. More likely baka Abu Tratter for Isaac Go. Yan ang ibigay ng Magnolia dito sa Terra Firma. Sa tingin ko medyo one-sided pa rin yan, pabor dito sa Magnolia, lalo na kung itong si Abu Tratter ay mag-decide na mag-abroad. Pero alam naman natin ng Terra Firma, ganyan talaga ang gawain yan. Yung mga top players nila ay ipinamimigay dito sa SMC. Ayon dito sa mga latest reports na lumalabas, dito sa social media, may isa pa raw trade na gagawin itong Converge Fiber Excess pagkatapos itong kay Jeric Balanza. At hindi naman sekreto sa tingin ko ang suspetya ng karamihan ang tinutukoy dito ay si Shawnee Winston. At sa tingin ko ang ipagpapalit nila ito si Winston ay para sa first round pick. Mukhang hindi gusto ngayon ng Converge na kumuha ng player, mukhang pick ang gusto nila. Meron na silang 3 second round pick sa darating na draft at mukhang gusto nilang dagdagan yung first round pick nila ngayon. Obviously, itong first round pick ng Converge ay gagamitin nila para makuha itong si Justin Baltasar. Ito ngayong makukuha nilang draft pick kung sakasakali sa pag-trade kay Shawnee Winston, malamang gamitin nila para kunin itong si Will Gozum na isa raw sa mga tinatarget ng management. Pero baka may iba pa silang makuha dyan, preferably siguro big man o wingman para ma-complement yung mga iba pa nilang players. Bukod dito, itong si Arwin Santos at si Encho Serrano, malamang ma-elevate na yan mula sa MPBL papunta dito
sa PBA at baka ibig niya sabihin meron pa sila mapakakawalang players. Pero sa ngayon ang tingin ko priority na i-trade dito si Sonny Winston at hindi naman sila magkukulang ng mga teams na gustong kumuha dyan. Ang TNT siguradong gustong kunin ito si Winston dahil nangangailangan sila ng scorer lalo na at hindi pa natatapos yung contract dispute dito kay Mikey Williams. Alam natin ang SMC interesado din dito kay Winston, itong San Miguel, Ginebra at Magnolia. Ito sa mga nabanggit siguro itong Magnolia ang pinaka nangangailangan dito kay Sonny Winston dahil kailangan nila ng scorer. Kitang-kita naman natin doon sa lineup nila. Kaya malamang isa to doon sa magbibigay ng offer dyan. Pero wag nating alisin yung posibilidad na baka ito ay sa Northport mapunta. Pero malamang ay itong either sa Magnolia or TNT. Yan ang mga top options. Or sa Meralco at NLEX na mapupuntahan ni Sonny Winston. Ang tanong na lamang ay kung ang mga teams na nabanggit ay willing mag-trade ng first round pick. Ito nga bang si Frankie Lim ay aalis na dito sa NLEX Road Warriors? Yan ngayon ang usap-usapan dito sa kampo ng MVP Group. Dahil merong mga naniniwala na ito si Jungwoo Chico ay bibilangin na lang ang oras bago ito officially ay i-designate na bagong magiging coach ng Road Warriors. Maganda naman ang tinatakbo ngayon nitong NLEX pero sabi ng iba ang dahilan dyan ay nung pumasok na itong si Jungwoo Chico. Hindi pa natin matitiyak pero alam natin na ever since pa nung last conference, nung sumadsad yung performance ng NLEX, may mga balita na si Frankie Lim ay mapapalitan at ito ay nasa hot seat na kumbaga. At ngayon mukhang itong si Jungwoo Chico ang ilalagay dyan. Yun daw ang dahilan kung bakit siya in-appoint bilang assistant coach. So far so good naman ang nilalaro ng NLEX so kailangan natin tignan kung anong magiging resulta nito. Kasi of course alam natin na itong MVP group, ang gusto nila ay makapasok sa playoffs at syempre maging championship contender yung mga teams nila. Gusto na nilang pigilan yung dominance ng SMC at ito nga si Jungwoo Chico ang baka ilagay nila dito sa NLEX. Alam naman natin lahat na si Jungwoo Chico meron niyang championship pedigree. Nung nag-coach yan sa San Miguel Beer, ilang kampyonato binigay niyan. To sa mga long time fans ng PBA, alam ang history nitong si Jungwoo Chico. Kaya sa tingin ko, hindi na nakapagtataka na ito ang gusto nilang ilagay sa NLEX Road Warriors. Baka kung sakaling hindi maging maganda performance ng NLEX dito sa konferensya na ito, malamang next season si Jungwoo Chico na ang hahawak dito sa Road Warriors. Siyempre, ang lahat ng ito nakadepende rin kung sino ang magiging mga players na makukuha ni Coach Jong. Dahil kahit kano kakahusay na coach, kung yung mga players mo naman ay pipitasin ng TNT tropa, mababaliwara rin. Kaya tignan natin ngayon kung itong TNT nga ay mabibigyan ng pagkakataon itong NLEX na i-retain naman yung mga players nila. Of course, ang number 1 dyan, ito si Robert Bolick. Tignan natin kung ito ay magagamit nga ni Coach Jong o baka sa bandang huli, sa koponan din ng TNT ito mapunta. Shoutout kay Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, kay Jonel Alago na Celino Valles family, Ronald Barbosidad, Kagawad Katsakino Dokusin. Pinabati din natin si Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Anthony Alon, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, RG Bueno at Dalina family, Jonald Malyari, Romeo Conchada, John Ray Marquesuela. Pinabati din natin si Jason Mendoza, Dexter Domer, JJ Siboom, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, OG, Len Gio at Gia Santillana at Taglay family. Pati na rin itong si Dionisio Mercado, si John Mark Cantos at si Kagaw at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.